after ninyong maglabing-labing, kailangan ninyong uminom talaga ng water. Dehydration affects your entire body, including your vagina. So, staying hydrated, mas mapa-flush yung mga bakterya na nandyan sa inyong bladder kasi iihi uli kayo. And for today's video is another concerned video po. Ang sabi niya, "Hello Miss Ting, gawa ka naman ng video about keeping our vagina healthy. Active kasi ang sex life ko." Okay, you love sex, but your pipay, not much. Kasi nandyan ang irritation, nandyan ang UTIs, nandyan ang mga infection. Yan yung madalas na nangyayari kapag tayo ay talagang aktibo sa pakikipagtalik. Ang good news dyan ay mayroong simpleng paraan para happy pa rin si pipay at ang ating libido ay equaling masaya. Minsan kasi, kayang-kaya ng isip natin, pero minsan yung vagina natin bumibigay. Hindi niya nakakayanan yung pressure. Kasi syempre, ito isang parte lamang ng ating katawan na napapagod, nagkakaroon ng mga irritations, infections. Yan yung wino-worried natin madalas. Okay, win mo ang mga ito tuwing makatatapos ka makipagtalik. Always umihi pagkatapos ng iyong big O. P after XEX, lalo na yung may mga prone sa UTI. Kahit na hindi ka tinatawag ng kalikasan or ng banyo para umihi, you have to do this. Lalo na yung mga babaeng mabilis kapitan ng UTI. Pag may intercourse na nangyayari sa atin, yung bacteria galing dun sa rectum ay very prone na makapasok doon sa ating pipay na pwedeng mag-cause ng infection. Ang pag-ihi ay nakaka-wash out po ng bacteria na present doon sa bukana ng inyong urethra. So, bago pa ito makapasok, kailangan ma-wash out na ito sa pamamagitan ng pag-ihi nyo pagkatapos ninyong makipagniig sa mga partner ninyo. Number 2, ugaliin yung uminom ng mga cranberry juices or yung mga pure na cranberry capsules. Lalo na sa mga babae dahil maka-calm down nito ang chance na magkaroon ng infection after ng pakikipagniig. So, every session, make sure na makainom kayo kahit 1 glass ng cranberry juice. Mabibili lang naman yan over the counter. Meron yan sa mga grocery. So, mabilis bilhin yan para ma-prevent ang mga UTI. Make sure lang na mababa talaga yung sugar content ng mga cranberry juice na bibilhin ninyo. Another thing, wipe down. Kung hindi agad makapag-shower after na makipagtalik, siguraduhin na magpunas kayo pagkatapos. Kasi kung ano man yung nandyan, kung gumamit man kayo ng lube, gumamit man kayo ng laway, yung mga nanggaling na fluids sa kamay, sa bibig, galing sa rectum, ay pwedeng mag-increase yung bacterial yeast infection sa babae. So, may chance na ma-develop ang mga ito kapag hindi nyo kaagad pinunasan yan. Yung tipong pagkatapos nyo is itutulog nyo na lang dahil nga naman pagkatapos nyan, masarap nang matulog. So, siguraduhin kung hindi kaagad kayo makakapaghugas or makakapag-shower, meron kayong wipes na ginagamit na mild scent lang ang amoy ng mga pamunas na ito. May nabibili naman yan sa mga grocery. Kung wala naman, kahit na tubig lang, tapos punasan nyo ng cloth na cotton, then ipunas nyo doon sa inyong pipay. Kasi nagsama-sama dyan yung iba't ibang fluids na nanggaling sa'yo at nanggaling doon sa partner mo. Another thing, mag-shower kayo. Mas maganda kung maligamgam yung tubig na ipampapaligo ninyo. Ako, I suggest kung bathtub yung papaliguan nyo, maglagay kayo ng baby oil sa katawan ninyo, especially doon sa inyong ari, sa pipay natin. Huwag naman doon sa loob para yung medyo irritation or yung pamamaga dahil nagamit nga siya, bumalik sa dati. And also, dahil na-dehydrate siya, para maging hydrate look yung inyong skin. Maganda yung mga virgin coconut oil. Huwag nyo lang damihan masyado yung paglalagay, lalo na doon sa outer ng vagina. Ilagay nyo muna sa palm nyo, ganunin nyo yung palm nyo, then ilagay nyo doon, himas-himasin nyo, para bumalik yung ganda. Pabawasan yung irritation and also yung swelling, yung pamamaga. Another thing, uminom
ng water pagkatapos ninyong makipagtalik sa mga partner ninyo. Lalo na kung yung linen ninyo ay talagang nagbasa at kayo'y talagang nagpawis habang ginagawa nyo yun. Of course, madedehydrate kayo. So, kung sobra kayong nagbasa after ninyong maglabing-labing, kailangan ninyong uminom talaga ng water. Dehydration affects your entire body, including your vagina. So, staying hydrated, mas mapa-flush yung mga bakterya na nandyan sa inyong bladder kasi iihi uli kayo. Last one, eat probiotic foods. Ito ba yung mga inumin or pagkain na mayaman sa probiotic? Kasama dyan ang yogurt, ang pag-inom ng Yakult. Huwag nyong aalisin yan pagkatapos ninyong makipagtalik. Para maging happy naman yung ating vagina, yung mga fermented foods, magaganda rin ang prebiotic niyan. Ang prebiotic po ay mayaman sa good bacteria na kinakailangan ng ating vagina. So, helping to decrease your risk of yeast infection, kinakailangan marami tayong good bacteria na naisusupply doon sa ating vagina. After all, kahit na ikaw ay aktibo man, as long na napapangalagaan mo ang iyong vagina, na ibabalik mo yung mga nawawalang fluids sa'yo, walang problema. And also, at least once a year, kumonsulta kayo sa mga doktor ninyo, magpa-check up kayo para malaman kung ano na yung condition ng ating vagina. Iwas na rin at mas maagang maagapan kung may mga sakit na nade-develop. Always remember that prevention is better than cure. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope may naibigay po ako sa inyong tips. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also huwag nyo na rin pong kalimutan i-click ang ating subscribe button. Libre po iyan. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! Peace out.